ang House of Representatives talagang stage siya to put down or to look for potential issues against the former president and the current vice president. So Mm. yung committee yon talagang witch hunt, naghahanap ng mga potential na pwedeng maging complaint, maging articles of impeachment. Yun yung lumalabas na napaka-klinaw. Parang nagiging uso na kung sino yung mga nagiging kalaban ng dating administrasyon or basta dikit sa mga sa dating administrasyon, yun yung ginagamit ngayon. Napansin mo ba yan, Prof? Oh, Admar, alam mo nagulat ako doon kay Glomer. Sa tingin ko, yung Committee on Good Government and Public Accountability talagang naghanap na ang palabas kasi siya yung star witness eh. Kilala ko yung Glomer. Kung titingnan mo yung background niya, sabi nga nung isang congressman, 40 years ka na, hindi matutulak kabigin ang iyong experience. Pero doon sa 40 years, siguro tingnan ng public kung sino siya talaga. Kasi all of a sudden, biglang lumantad na retired na yan, nabigyan naman ng maayos na paglabas sa DepEd. So, nagulat ako na kasi yung iba na nandoon, puros incumbent pa eh, current. Siya lang yung hindi. So bakit siya napili, no? So makikita natin may effort to look into it. At kung titingnan mo yung privilege speech nung congressman, it was all about OVP. Ngayon may DepEd na. So yung committee yon talagang witch hunt, naghahanap ng mga potential na pwedeng maging complaint, maging articles of impeachment. Yun yung lumalabas na napaka-klinaw. Oo, tama ka. Kasi ang mga pagdinig na, matagal na pong nagbitiw bilang Education Secretary si BP Sara, 'di ba? July ata 'yon, no? Tapos OVP, budget ng OVP July dapat yung pag-uusapan. Yet merong ganyan ng issue sa ibang ahensya na naman. Pero bakit hindi nila inimbestigahan yung naging privilege speech ni Senador Joel Villanueva patungkol dun sa education, yung sa Yes. laptop? Diba? So makikita mo talaga may pinapaboran. Ang nakikita pati natin dito, dalawang track na, isang impeachment at dahil hindi nagkakahalo-halo na eh. Impeachment, resignation. Biro mo naman yung mga freshmen Tatapang. nagkita na mag-resign. Sa tingin ko, kailangan nila mag-brush up sa Constitution, kailangan nila mag-brush up sa mandato ng Vice Presidente, at kailangan nilang pag-aralan ano ba yung circumstances na pwede mag-resign. Maling-mali yung ginawa nila. Pero, kung titingnan mo rin, hindi mo maintindihan kasi kung saan ang direksyon nito eh. Dahil naubusan sila ng oras. Di ba, recess na sila. Ang balik na nila November 4 para ipasa yung budget. At pumapasok na tayo sa political season simula October 1 hanggang 8 kasi magfa-file. Alam mo, ang napakahirap dyan, Admar, pag ginalaw pa nila ito at pinagpatuloy nila ito, magiging campaign team yan. At sa tingin ko, kailangan nilang pag-aralan yan. Kasi the moment na birahin mo pa ng birahin ang Vice Presidente in a campaign season, sa tingin ko, ang base niyan lalong tumitibay at lalabas. Matagal na rin po kayo, nakapagtrabaho na rin po kayo dyan sa Kongreso. Tama po ba? And sa Kongreso din ng Amerika. Itong gawi ng nasa Kongreso ngayon, masasabi mo ba na parang anong nangyari?
Bakit 'di ba maraming mga nakilala na mga ah, politiko, mga mambabatas na nakilala sila dahil sa galing nila, talagang kung magbusisi talaga ng budget, magbubusisi talaga sila. Nandun yun, talagang matalino sila sa paghimay ng budget. Pero ngayon parang naiiba eh. Parang iba na yung ano, parang naging gawi ng ano ba? Ano masasabi mo, Prof? Sa ngayon at saka noon at ano na ang nangyari sa ating Kongreso ngayon? Alam mo, Admar, tama ka, no? Yung anong nangyari? Alam nyo ba yung rules? Una, dun sa rules. Kasi lahat sa Kongreso, natatandaan ko noon, no, nandun pa si Senator Miriam Defensor Santiago, Mhm. sabi niya sa neophytes, huwag kaagad kayo mag-deliver ng privilege speech, huwag kayo kaagad mag-engage sa seniors, kasi mag-aaral muna kayo. Ano ba ang batas? Ano ba ang precedence of motions? Pag tinignan mo sa House, parang walang ganun eh. Kahit nga yung referral, nagugulat ako. Biro mo, dati noon, single referral lang or joint. Kung may pondo na kailangan sa appropriations. Pero ngayon, biro mo, ilan yung referral, tapos nag-create pa sila ng quad committee. So, ibig sabihin nun, ang quad committee ay isang special committee. Samantalang yung apat na committees na bumubuo sa quad ay standing committees. Meaning yung standing, traditional committees yon. Hindi create for a definite purpose. Yung quad tuloy lumalabas, isa pa ring witch hunt para kay Presidente Duterte. So meron kang quad na para kay Presidente Duterte, sinusubukan nilang isama si BP, hindi nila maisama-sama, nag-create ngayon ng, hindi nag-create, refer sa standing committee. Alam mo, Admar, ang surprise dyan, yung Congressman Joel Chua, na-appoint lang yan ng September 2024. September 3 to be exact. Samantalang yung privilege speech ni taga Manila rin, Congressman Valeriano, September 3, nagsalita. So kung titingnan mo, talaga may kumukumpas. Ilagay natin doon, mag-speech ka, i-refer natin doon para buksan yung inquiry sa Vice Presidente. So, pag titingnan mo ang House of Representatives, talagang stage siya to put down, to look for potential issues against the former president and the current vice president. Mm. Kaya magugulat ka sa nangyayari at parang walang control na si speaker. Kasi paano mo yan makokontrol? Karamihan na nasa quad at nandun sa good government, kung titingnan mo, may parehong mga members na parang ng attend eh. Mm. At yung quad ay naka-7 meeting na, yung good government ay naka-3 meeting na. Ang bilis. Samantalang ang traditional time para sa policy review, mag-refer ka ng legislation doon, ang tagal bago ma-schedule. So ito, mahalata mong binibilisan.